Para sa mas malusog na Pilipinas, tinaasan ng Senado ng higit 9 bilyong piso ang pondong ilalaan sa Zero Balance Billing Program ng Department of Health o DOH para sa susunod na taon. Sa ilalim ng programa, gobyerno na ang sasagot sa basic fees ng pasyente gaya ng room charges at laboratory tests. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Mas maraming pasyente ang makikinabang sa Zero Balance Billing Program ng pamahalaan sa susunod na taon. Ito ang inihayag ni Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance matapos dagdagan ang pondo ng Zero Balance Billing Program. Sabi ni Gatchalian, dinagdagan nila ng 9.3 billion pesos ang programa para sa susunod na taon. Mula sa orihinal na budget nitong 53.3 billion pesos sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP ay magiging 62.6 billion pesos na. Pakikinabangan ito ng tinatayang nasa 18 milyong mga pasyente mula sa dating target na 16 na milyong pasyente lamang. Sa ilalim ng Zero Balance Billing, sagot na ng pamahalaan ang lahat ng gastos ng mga pasyenteng ia-admit sa mga basic o ward accommodations ng mga DOH hospitals. Saklaw ng programa ang mga room charges, laboratory test, professional fees at iba pang mga gastusin anuman ang socio-economic status ng pasyente. Sabi ni Gatchalian, ang dinagdagang pondo ng Zero Balance Billing Program ay para sa mas malusog at mas ligtas na mga komunidad. Isa umano ito sa mga pagbabagong direktang mararamdaman ng ating mga kababayan. Naglaan din ng Senado ng dagdag na 1 bilyong piso para sa Zero Balance Billing Program sa mga specialty hospitals gaya ng Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute at Philippine Children's Medical Center. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.